Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply sa pagbibigay ng 10,000 or $200 ng DOLE or ang tinatawag nating DOLE AKAP Cash Assistance. Kasi madami akong nababasa online na di naniniwala na makakatanggap sila or maraming complaints sa mga requirements. Kaya gumawa akong video based on my experience. Sobrang dali lang guys. So, itong video na ito, ituturo ko kung paano ang procedure, ano ang mga requirements, kung gaano katagal ang pag-a-apply, kung saan magpapasa, kung sino-sino ang mga makakatanggap, at higit sa lahat, ituturo ko kung paano ang pinakamadaling paraan para makakuha ng $200 or 726 real. So, let's go! Bago ka pala sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, share, and click the notification bell button para updated ka every upload. So, ayun na nga guys, paano nga ba mag-apply sa DOLE AKAP Cash Assistance? Simple lang guys, mag-sign up lang kayo online. Ito yung mga link kung saan nyo isi-send ang mga forms and requirements. Ito sila guys. I-fill out nyo lang yung mga nire-required nila, yung mga may asterisk. So, tulad ng last name, first name, middle name, QID number, mobile number, company name, email nyo, tsaka yung mga requirements guys. So, punta na tayo kung ano-ano ang mga requirements. Ito yung kadalasan nakikita ko sa mga comments sa Facebook na ang hirap daw ang requirements, ang dami daw requirements, bakit di na lang daw ibigay ang QID or yung ID kung gusto daw tumulong ng DOLE or OWA. Guys, sa buhay, kailangan mo rin paghirapan ang isang bagay. Kahit ito pa ay libre o bigay ng mga taong gusto lang din tumulong, hindi naman masama ang sumunod sa mga batas o guidelines na binibigay nila. Pag sumunod ka, ay may 10K na pala ako. So, kailangan mo din ng patient dito guys. Yes guys, patient. Pasensya. Dahil kailangan mong hintayin ang verification kung saan dito sasabihin nila na congratulations for your approval, blah blah blah. Ito na yung mga requirements guys. Copy of passport or travel document, airline ticket kung isa kang Pinoy na uuwi sa Pinas, valid contract, OEC, work permit, visa entry, kahit isa lang sa nabanggit. Ako guys, kontrata ko lang ang binigay ko. Proof of loss of employment, ito yung hihingi ka ng letter sa company nyo na kung wala kayong sahod or nawalan ng trabaho or hindi buo ang sahod na binigay ng company dahil sa pandemic or coronavirus issue. Then number 5, sa mga OFW na Pinoy na undocumented o yung Pinoy na hindi pa nakaregister sa Embahada ng Pinas dito sa Qatar, mag-submit lang kayo ng kontrata, payslip, visa, or kahit na anong documents na nagpapatunay na nagtatrabaho ka dito. Gaano katagal ang pag-submit? So guys, ang processing sa online or pag-fill up ng forms maybe 20 minutes or 30 minutes. Magtatagal lang kayo sa pag-upload ng mga requirements kasi merong size na sinusunod dito. Ako nahirapan at sumakit ang ulo ko. Pero maswerte kayo at isi-share ko sa inyo kung ano ang ginawa ko. So first, i-download nyo ang cam scanner. Dito nyo pipicturean lahat ng requirements nyo. No need na magpa-scan sa labas. Maganda ang quality nito. Then second, i-download nyo ang PixArt. Then may makikita kayong sizing doon. Doon nyo i-set up ang size na required. Pag na-send na lahat-lahat, gaano naman katagal ang pag-a-approve? So guys, yung sa akin, nag-send ako April 10. Then naka-receive akong confirmation May 3. It takes almost 25 days, I think. So kung swerte ka at agad mo lang na-review yung application mo, maybe 1 week. Then after confirmation, may i-send sila sa inyo kung saan ipapadala ang pera. If i-fill up nyo lang, ito yun guys. I-fill up nyo lang yung details na required doon. After that, finally, yehey, congratulations. Tatawagan mo na kayo para pumunta sa polo para ibigay yung schedule time kung kailan ka pupunta. Ngayon, kung nag-fill up ka ng form, nag-submit ka na ng requirements, then until now, wala pang tawag from polo, then kailangan mo nang mag-follow up, tawag ka sa number na to, then immediately, sasagot sila, i-confirm nila or i-check sa system kung ano ang pangalan mo at kung kailan ka nag-submit. Then, within that day, tatawag sila
kapag na-verified na nila kung qualified ka or hindi. Kung isa ka sa mga qualified, ibibigay nila yung schedule kung kailan ka pupunta. Kung saan naman magpapasa, nasabi ko na kanina pa, pero ulitin ko, magpapasa po sa online dito sa link na ito or mag-submit po kayo sa email nila. So, dito na po tayo kung sino-sino ang makakatanggap sa cash assistance na to. Ang mga OFW na nawalan ng trabaho, of course, mga OFW Pinoy na hindi sumasahod dahil nagsara temporary ang company nila dahil sa umiiral na virus, then yung mga OFW Pinoy na mas higit na nangangailangan. So lastly, dito na tayo sa madaling paraan. Ano nga bang pinakamadaling paraan para makakuha ng cash assistance from DOLE? So para sa akin guys, pinakamadaling paraan is ibigay mo na lahat-lahat ng requirements na hinihingi nila para di matagalan ang pag-approve sa'yo. Promise guys, less hassle. Sobrang dali lang guys. Pag talaga nag-comply ka sa rules nila at sumunod ka sa guidelines, siguradong may makukuha ka. Legit to guys, 10K. So dito guys, kailangan mo talaga na matinding pasensya dahil maghihintay ka talaga. Then, follow up lang. Gusto ko lang po magpasalamat sa DOLE, sa Embahada ng Pilipinas dito sa Qatar, at sa OWA, at sa lahat ng bumubuo ng DOLE AKAP Cash Assistance dahil isa ako sa libong-libong OFW na nabigyan. So, ayun na nga guys, if you find this video helpful, please give a thumbs up and don't forget to subscribe, share, and comment below if